So ang akbayan magpo-propose ng isang panukalang batas para ang infrastructure ay may oversight committee na tumitingin kung ito ba ay aligned with government standards at ito ba ay malayo sa korupsyon. Panukalang batas na magiging bantay sa isang proyekto ng gobyerno ang Open Infra Bill. Ito ang naisisulong ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa susunod na linggo. Ayon kay Representative Sendanya, sa ilalim ng panukalang batas, magkakaroon ito ng Oversight Committee na titingin kung nasusunod ba ang standards at kung posibleng pagmulan ng korupsyon ng isang proyekto. Open Infra Bill. Ito yung pag-create ng isang oversight committee para tingnan yung malalaking big ticket government projects. Una, i-check, align ba ito sa development plan? Tapos pangalawa, ito ba ay consistent sa industry standard? At pangatlo, ito ba ay hindi prone sa corruption? Kasi anong nangyari para walang habas itong mga flood control projects? Una, walang master plan, walang sinusundan malang na development plan, kaya kanya-kanyang hirit. Ang nangyari, naging primary source ng leakage sa ating gobyerno. Ayon pa sa kongresista, dapat na magkatulong-tulong ang gobyerno at taong bayan sa mga gagawing investigasyon. Kaya nga kasabay ng panawagan natin, isa publiko ang salin kasi hindi lang dapat audience yung taong bayan dito, dapat sila ay bahagi ng proseso. Tingin ko mahalaga na rin for the Ombudsman to step in. At kasama dito syempre pati Civil Service Commission, tinan na natin yung lifestyle check ng ating mga government officials. Samantala, isang kilos protesta naman ang isinagawa ng grupong akbayan sa harap ng tanggapan ng St. Gerard Construction kaninang umaga. Kine-question ng grupo ang mga ari-arian ng pamilya Diskaya na umano'y galing sa buwis ng taong bayan. Bukod sa St. Timothy Construction, pinaniniwala ang nasa kontrol rin ng pamilya Diskaya ang St. Gerard Construction na blacklist na rin ng gobyerno. Kabilang ang St. Timothy Construction sa mga kontraktor na pinagpapaliwanag ni PBBM dahil sa umano'y palpak na flood control project sa Bulacan. Kinakailangan kasi na ipakita natin sa taong bayan na hindi lamang online kundi kahit offline. Maramdaman nitong mga kontratista, mga tiwaling opisyal ang galit ng taong bayan. Ito yung tanggapan ng St. Gerard Construction kung saan ipinadala ng mababang kapulungan ng Kongreso ang invitation letter. Pero kahit may tao, wala umanong tumanggap sa naturang sulat. Pero pag tumingin kayo ngayon, ang daming tao sa kabila ng gate. So paano walang tatanggap? Iniimbitahan o sino man kinatawan yung iniimbitahan kasi sakto naman yung address ng residents. So hindi natin maintindihan bakit walang gustong tumanggap sa kanila. Mukhang may instruction talaga na wag tanggapin. So talagang umiiwas dun sa accountability. Nakatakdang sa darating na September 2 ang isasagawang investigasyon ng Kamara hinggil sa maanumalyang infrastructure at flood control projects. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.